Ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay oras. Oras para sa pagmamahal at oras para sa buhay. Mula nang ikaw ay ipinanganak, nagsisimula kang tumanda. Kapag lumilipas ang oras, ang iyong katawan ay unti-unting nagbabago. Baka hindi mo pa ito naiintindihan, kaya ulitin ko. Mula nang ikaw ay ipinanganak, unti-unting tumatanda ang iyong katawan. Ang ibang tao ay tumatanda ng mas mabilis, habang ang iba ay mas mabagal. Ilang minuto ang nasasayang mo araw-araw sa mga bagay na hindi mo gusto? Madalas bang nagtatanong ka sa dulo ng araw kung nagawa mo ba ang mga bagay na gusto mong gawin? Isulat mo ang iyong mga layunin araw-araw. Kahit 2 layunin lang ang magawa mo, ibig sabihin ay nagagawa mong mamuhay ng may layunin at abutin ang iyong mga pangarap. Maglaan ng oras para sa iyong sarili. Magbasa, maglaro, at subukan ang mga bagong bagay. Ito ang ibig sabihin ng buhay. Ang kaliwang bahagi ng iyong lapida ay kung kailan ka ipinanganak. Ang kanang bahagi naman ng iyong lapida ay kung kailan ka namatay. Ngunit ang gitnang bahagi ng lapida, ang dash, ay ang pinakamahalaga. Ito ang panahon kung saan nagbigay ka ng saya sa buhay ng iba. Ito ang tanda na naaalala ka ng mga tao. Habang nabubuhay ka, isipin mo kung bakit ka gumigising tuwing umaga. Ang dahilan na nagpapalakas sa iyo at nagtutulak sa iyo na magpatuloy. Ito ang bakit mo. Kung hindi ito nagdudulot sa iyo ng emosyon, baka hindi ito ang totoong bakit mo. Ang tunay na bakit mo ay dapat maging napakahalaga na nagbabago sa buhay ng iba at sa iyong buhay. Tingnan mo ang iyong kalusugan at pisikal na anyo. Paano mo ito nire-rate? Inaalagaan mo ba ang iyong sarili? Kumakain ka ba ng tama? Nag-e-ehersisyo ka ba? Sabi ni George Burns, hindi natin maiiwasan ang pagtanda pero hindi tayo kailangang maging matanda. Maraming tao ang nagkakaedad ng maaga dahil hindi nila inaalagaan ang kanilang sarili. Tingnan mo rin ang iyong paligid. Masaya ka ba dito? Ang trabaho mo ba ay nagpapasaya sa iyo? Kung hindi ka nasisiyahan sa iyong trabaho, maaaring makaapekto ito sa iyong pakiramdam at mga relasyon. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ang maiiwan mo sa mundo? Magiging alaala ka ba? Ano ang magiging iba dahil sa iyo? Isulat mo ang iyong bakit ngayon. Kung hindi ka umiiyak dahil dito, baka hindi ito ang totoong dahilan mo. Ang tunay na bakit mo ay dapat maging napakahalaga na nagbabago sa buhay ng iba at sa iyong sariling buhay. Kapag nahanap mo ang iyong layunin, makikita mo ang pinakaimportanteng araw sa iyong buhay, ang araw na naaalala mo kung bakit ka ipinanganak.